Good afternoon, everyone. Today we will be having our synchronous recorded lesson tungkol sa pinakauling paksa sa kontemporaryong issue para sa unang markahan ang pagbabago ng klima or climate change. So, gagawin natin ito, no, ang pagtatalakay at pagpapalalim upang mas maunawaan natin ang mga tinalakay ng ating student teacher. So, ito ay dagdag at suplementaryong kaalaman mula sa paksang tinalakay, ang climate change at global warming. So, hayaan ninyo, ipakita ko sa inyo ang ating screen. Batay dyan sa ating nakita, no? Meron tayong mga iba't ibang uri ng dulot na maaring nakasira o kapinsala sa ating lipunan. Nasa kaliwang banda ito, gamit tayo ng marker. So, sige. So, alam natin na ito ay isang epekto ng pagbabago ng klima, global warming, pagbitak ng mga lupa, no? Particular ang mga lupang sakahan. So, ito ay El Nino. At ito naman sa kabilang banda, makikita natin ang paglubog ng bahagi ng bahay na kung saan ay makikita natin na umaapaw ang tubig, no? So, ito naman ay La Nina dahil marahil ito ay sa matinding pagbuhos ng ulan. Okay, ang mga ito ay may kinalaman sa climate change, no? Ang mga layunin sa ating pag-aaral ngayon ay ang bawat isa ay sa kanilang kakayanan ay nakapagbibigay ng kanilang ideya, konsepto at maipamahagi sa iba ang epekto ng climate change sa kapaligiran, lipunan, kabuhayan ng tao at sa bansa. At kasama na dito ang buong daigdig. Kabilang din sa layunin ng ating talakayan sa araw na ito ay ang mga mag-aaral ay mapakita nila ang kanilang kakayahan sa pagtukoy at pagbigay ng mga naibibigay ang mga suliraning pangkapaligiran na naranasan sa inyong sariling pamayanan. So, balikan natin sa ating aklat. Kung bubuksan ninyo inyong aklat sa pahina 54 ay mayroong mga mahalagang terminolohiya kagaya ng conspiracy theorist. May dalawang mahalagang tao na pinag-usapan dyan. Si Ginoong Edward Griffin, isang Amerikanong manunulat at conspiracy theorist. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala na talagang umiinit ang mundo. Salungat naman ito sa isa pang pahayag ni Ginoong Al Gore, dating pangalawang Pangulo ng Estados Unidos. Isang politiko, environmentalist mula sa Estados Unidos na naniniwala at nagsasabing unti-unting tumataas ang temperatura ng mundo dahil sa patuloy na pagtaas ng greenhouse gases sa ating atmosfera. So mga mamayang konti ay sasabihin natin ang mga kadahilanan at ano itong greenhouse gases at ano itong greenhouse effect. So may dalawang tao dyan. We have Ginoong Griffin at Ginoong Gore. Sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Katulad ng init ng naranasan ng ating mundo, mainit ding pinag-usapan ng climate change sa kasalukuyan. No? Dahil sinasabi na malaki ang kontribusyon ng tao sa patuloy na pagtaas ng temperatura. So, ang mga greenhouse gases na nasa ating atmosfera, yan ay mga natural na proseso o natural phenomena na kung saan nangyayari sa ating atmosfera. Ngunit ito ay pinalala daw ng tao. No? Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating mundo, ang nagiging sanhi at may malaking kontribusyon dito ay ang tao. Mahalagang makiisa tayo sa ganitong uri na mga usapin. Mahalagang pag-aralan din natin ang konseptong napapaloob sa isyu, lalo na ang mga prinsipyong pangkapaligiran upang magkaroon tayo ng sapat na gabay sa pagtugon ng mga reformang pangkapaligiran. So dito nga, meron tayong dalawang ahensya o organisasyon ang nagbigay ng kahulugan. Mula sa lahat, we have ang American Meteorological Society. Ayon sa kanila, ang climate change ay tumutukoy sa anumang sistematikong pagbabago sa pangmatagalang statistical ng mga elementong pangklima gaya ng temperatura,
So these are the elements of climate: temperature, galaw o pwersa ng hangin, movement of air, nananatili sa loob ng mahabang panahon. Ayon naman sa UNFCCC o United Nations Framework Convention on Climate Change. Climate change ay isang pagbabago sa klima na maiugnay sa mga pagbabago sa karaniwan o pag-iba-iba ng mga elementong pangklima sa loob ng mahabang panahon. So we have the United Nations Convention on the Climate Change also, or the UNFCCC. No? Ang climate change ay pagbabago sa klima bunga ng natural na dahilan, natural climate variability, at mga aktibidad ng tao, direkta man o hindi direkta, na nagdudulot ng pagbabago sa komposisyon ng kalawakan or global atmosphere. Sa paliwanag ng mga scientists, ito ay isang estado ng pagpapalit ng mga salik ng ating klima at panahon tulad ng temperatura, dami ng ulan, daloy ng hangin o wind pattern, at nagiging sanhi sa ilang pagbabago ng kondisyon ng atmosfera o atmospheric condition. Ayon sa mga eksperto, dalubhasa, ang pagbabago ng klima ay maaaring bunga ng pagbabago ng antas ng enerhiyang pinapakawalan ng araw. So alam naman natin na ang pinaka-source of energy or init ay ang araw. That is what we call the solar variability. Ang solar activity ay may direktang epekto sa pagbabago ng klima. Ayon sa mga scientists, ito ay nakikitang dahilan ng Little Ice Age sa pagitan ng 1650 at 1850. Ayon sa pag-aaral, mas mababa ang antas ng enerhiya na pinapakawalan ng araw sa mga panahong iyon kumpara sa ibang mga panahon. Sa kabila ng ganitong uri ng pag-aaral, hindi kinakikitaan ng malaking kaugnayan ang aktibidad ng araw sa nagaganap na global warming sa kasalukuyan. So hindi talaga lubusang na sinisisi ay ang direktang pagtama ng init ng araw. Mas pinagbibigyan ng pansin ay ang epekto o ang kagagawa ng tao kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa klima. So, mas pinaigting pa natin, no, ang mga kaugnayan ng mga gawain ng tao, kaya ito ang naging dahilan kung bakit tumataas ang temperatura ng ating daigdig. Mas tinitingnan na dahilan ng paglaganap ng climate change o ang matinding pag-init or global warming ay ang mga greenhouse gases sa ating kalawakan. So ano-ano ang mga halimbawa ng greenhouse gases? We have the CFC o the chlorofluorocarbon. Ito yung kadalasan na ginagamit natin sa mga spray, sa aircon, sa refrigerator. No? Methane, ito ay isang gas, no, na nagmumula sa mga nabubulok na bagay. We have also nitrous oxide. No? Ito lamang ay maraming pang ibang mga greenhouse gases. May 36 na elementong nabibilang sa greenhouse gases. Karamihan sa mga ito ay nanggaling mismo sa mga enerhiya at kimikal na ginagamit ng tao sa pang-araw-araw. So kaya nga nasasabi natin na ang tao ang sadyang may dahilan, ang kadahilanan kung bakit nagkakaroon na ang ganitong uri ng sitwasyon sa ating temperatura. So malaking porsyento ng enerhiya ang natatanggap ng mundo mula sa araw. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng konsentrasyon ng mga greenhouse gases, mas nahihirapan ang ating mundo na pakawalan ang enerhiya o init na natanggap nito. So ang greenhouse gases ay bumubuo sa 1% ng Earth's atmosphere. Bagamat may mahalagang papel ang greenhouse gases sa pagkakaroon at pagpapatuloy ng buhay sa ating daigdig, ang mataas na konsentrasyon na ito sa ating atmosfera ay sadyang mapanganib. Kapag nagkaroon ng mataas na level ng volume ng greenhouse gases sa ating atmosfera, nangangahulugan na mas maraming infrared radiation. So ito yung radiation, isang uri ng electromagnetic radiation, a wave with electricity na tinatawag ding ito infrared light. Maaari itong maramdaman ng tao, ngunit hindi nakikita sa mata dahil nagtatagla ito ng mga mababang wavelength, mas mababa sa visible light. Ang infrared thermal camera lamang ay ang nagagamit para makita ang infrared radiation. Gamit ito, naalalaman ang surface body temperature ng tao maging ng mga hayop.
So, sinasalo at kinukulong ito ang infrared radiation mula sa araw habang tinitiyak na may sapat na katamtamang init ang pumapasok sa ating daigdig para magpatuloy ang buhay. So, ang buhay sa daigdig ay nangangailangan ng init at temperatura. Ngunit, hindi dapat sumobra ang mga gases o enerhiyang pinapakawalan, no, kagaya ng mga greenhouse gases. Ang ganitong kondisyon ay tinatawag natin sa proseso na greenhouse effect. So, ayon sa pagtataya ng Intergovernmental Panel on Climate o IPCC, na kinabibilangan ng 1,000 eksperto o siyentipiko mula sa ilang bansa, ang temperatura daw ng ating mundo ay patuloy na tumataas mula 2.5 degrees hanggang 10 degrees Fahrenheit dahil sa mga greenhouse gases. Tao nga ba talaga ang dahilan ng climate change? Sa pananaw ng ilang mga dalubhasa, malaki ang kontribusyon talaga ng tao sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating mundo. Ayon sa pag-aaral, patuloy na tumataas ang dami ng greenhouse gases sa ating atmosfera, dulot ng malawakang industrialisasyon at ibang dako ng ating mundo. So, lalo-lalo na ang mga malalaking industriya, mga factories na gumagamit ng fossil fuels at CFC o chlorofluorocarbon na pangunahing contributor ng greenhouse gases. Kung balikan natin ang kasaysayan, ang revolusyong industrial, ito ay isang gunitain sa kasaysayan ng ating mundo na kung saan ang mga tao ay gumagamit na ng mga makina at upang mapaka-andar ang makina, kailangan nito ang fossil fuel. So kapag sinusunog ang mga fossil fuel, ito ay nakakonvert in energy at ang nilalabas nito ay mga iba't ibang uri ng gases katulad ng carbon dioxide, iba pang form of gases. So ang revolusyong industrial ay may kaugnayan sa kaganapang panlipunan, pang-ekonomiya, na humantong sa pagbabago mula sa lipunang agricultural at komersyal tungo sa modernong lipunang industrial na nagsimula noong kalagitnaan ng ika-18 siglo sa bansang England. No? So, sa ating pagpapatuloy, batay sa ating nakita, ang temperatura ng ating daigdig is mas lalo pang tumitindi. So ito'y tumutukoy sa pagbabago ng climate pattern o isang klima na nakagisnang klima. So na pansin natin, diba? Sige sir, sir. Oo, wala na kuan sir. Wala. Positive mo? Mm. Ito na lang siguro sa register. Ano mo? Uli din.